Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay ginugunita natin ang pagpapakasakit ni San Juan Bautista. So, balikan lang natin ng kaunti ang kasaysayan ng ating simbahan bago pa ito mas nakilala sa tahanan o dambana ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay parokya o kinikilalang parokya ni San Juan Bautista. Makalipas ang ilang 100 taon, matapos ihanda ni San Juan Bautista ang parokyang ito, ang mga tao dito, dumating ang imahin ng Poong Jesus Nazareno. At simula noon ay talagang mas naging malalim ang pananampalataya ng simbahang ito. Kaya ang ating pong pagpapasalamat kay San Juan Bautista, dito sa Quiapo, 2 beses natin din pinararangalan si San Juan Bautista tuwing June 24 at tuwing August 29. June 24 ang kanyang pagsilang at August 29 ang kanya namang kamatayan. Kaya malaking bagay ang naiambag at naitutulong sa atin ni San Juan Bautista
upang tayo po ay mas mapalalim sa ating pagkilala sa poong Jesus Nazareno. Yung pananampalataya natin na nanggagaling din sa halimbawa ni San Juan Bautista. Sabihin niyo nga yung katabi ninyo, maging matapang ka. Dapat gano'n, no? Kung lumalalim ang ating pananampalataya sa poong Nazareno, dapat itong nakikita sa atin pong katapangan. Hindi katapangan yung kaya mong makipagsuntukan. Hindi katapangan yung kaya mong magsinungaling. Hindi katapangan yung kaya mong magnakaw. Yan lalo yung kaduwagan. Ang tunay na katapangan ay yung hindi ka matatakot magsalita ng katotohanan. Yung maging totoo, yung nagpapakatotoo ka kahit sino ang kaharap mo. At yung katotohanan ay nanggagaling sa mga aral at turo ng poong Jesus Nazareno. Ang mga deboto ba ng Nazarenong naririto, matatapang o iyakin? Iyak-iyak lang. Pag walang pera, iyak. Ganun lang ba tayo? O, tandaan natin mabuti ha. Ang deboto ng poong Nazareno ay inaasahang mas magiging matapang. Matapang sa pagsasabuhay pagdating sa katotohanan. At maraming katotohanan sa paligid natin, sa lipunan natin na pilit nating binabago, pero kahit anong pagbabago ang gawin mo, hindi mababago kung ano ang totoo. Sa Ebanghelyo, narinig natin kung bakit namatay si Juan Bautista. Dahil sa kanyang pagpapahayag ng katotohanan. Bukod sa ipinahayag niya ang pagdating ng poong Nazareno, ang tagapagligtas, ipinahayag din niya ang katotohanan tungkol sa maling pamumuhay nitong si Herodes at ng kanyang kalaguyo na si Herodias. Lagi niyang pinagsasabihan, pinaaalahanan si Herodes na siya namang ikinagagalin ni Herodias. Mali ang asawahin mo ang asawa ng iyong kapatid. Kahit anong estado sa buhay, ano man ang tingin mo, mahirap ka man o isa kang hari o isa kang presidente, kapag nakikisama ka sa hindi mo asawa, kasalanan yan. Hindi yan mababago dahil, ay ako presidente ako, kaya okay na yan. Ako, dahil artista ako, dahil mayaman ako, okay na lang yan. Hindi pa rin mababago yan. Kasalanan pa rin ang pakikiapid. Kasalanan pa rin ang pakikisama sa hindi mo asawa. Magalit ka na o kung ano man ang gawin mo, pero hindi mababago ang katotohanan na yan. Pwede mong sabihin, wala naman po kaming ginagawang masama. Pero wala ka rin ginagawang mabuti sa pakikisama mo sa hindi mo asawa. Naintindihan ba yun? Uy. Kasi kaya tayo naririto, hindi lang tayo basta taas-taas ng kamay, Lord, Poong Nazareno, pagalingin mo ako, Poong Nazareno, payamanin mo ako, Poong Nazareno, bigyan mo ako ng trabaho, hindi. Kasi ang inaasahan sa atin, sa pagtaas natin ng ating kamay, nagkakaroon din ng transformation o pagbabago sa ating pag-iisip, sa ating pananaw. Hindi pwedeng ngayon, deboto tayo, yes, lalo na pag-prosesyon, at maraming matapang sa kalye, nakikipagbalya, nakikipagsuntukan, kayang-kaya ay ang tatapang, kahit nga harangan mo ng tangke, tusugurin ng mga deboto yan. Pero bakit? Pagkaharap na yung mga mayayaman, tumitiklop. Bakit kapag panahon ng eleksyon, ang pinipili, magnanakaw. Ang pinipili, pumapatay.
At ipinagtatanggol pa natin yung mga pumapatay. Asan ang katapangan ng deboto dyan? Uy, okay pa tayo? Di ba? Hindi pwedeng tahimik ka lang. Hindi ganon ang pananampalatayang ibinigay sa atin. Kahit nga si Kristo, di ba? Tahasan niya na sinasabi sa mga iskriba at pariseo, kawawa kayo, mga mapagpaimbabaw, mga mapagkunwari. Sinasabi hindi para hatulan agad o husgahan, kundi para mapaalalahanan at mabigyan pa ng pagkakataong ayusin ang pamumuhay habang nandito pa tayo sa mundong ito. Kasi pagkatapos ng buhay dito, hatol na ang ating matatanggap. Ngayon, reklamo tayo. Binabaha tayo. Okay, bakit? Sino bang pumili sa mga nagnanakaw sa mga flood control project? Nakikita nyo na nga minsan, di ba? Nakikita na natin, pag binungkal na ang kalye, tapos alam mo naman na low quality, ang tagal-tagal, pag hinukay mo dito, ilang buwan, ilang taon, pero walang nagsasalita. Pero pag bumaha na, oh Lord, kawawa naman kami, tulungan mo kami. Ano, pag mahirap, magtitiis na lang. Pag mayaman, papalakpakan pa natin kasi nagbigay ng bigas, nagbigay ng ayuda. Oh, anong gagawin natin ngayon yan? Sa tingin nyo ba, matutuwa ang Poong Nazareno sa pinaggagawa natin? Ngayon, luluhod-luhod tayo, taas-taas ang kamay, mamaya magnanakaw na. Ngayon, luhod-luhod tayo, Biyernes, o mamaya magsusugal na. Kaya marami na, hindi dapat mawala ang pogo, hindi dapat mawala ang sabong. Pero deboto ng Nazareno. Pag pumunta ka nga sa mga sabungan dito, may mga naka-t-shirt pa yan na Poong Nazareno. Pero sa pula, sa puti, sa pula, sa puti. Naglolokohan tayo dito. Hindi ang tunay na katapangan. Pero naghahanap tayo ng mga matatapang na mga deboto. Naghahanap tayo ng mga matatapang na mga Kristiyano. Ayon sa utos ng Diyos. So hindi pwedeng i-adjust at hindi pwedeng mabago na okay na yan. Total, nagdo-donate naman po siya sa simbahan eh. Kaya okay na yan. I-justify natin para maging okay yung ginagawa natin sa pagbibigay. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magpakatatag ka. Uy, kausapin yung katabi ninyo, no? Kasi talaga, minsan, totoo naman, ang hirap, no? Ang hirap. Pero kailangan natin magpakatatag. 1,000, ayuda, katotohanan, 1,000 na lang. Diba? Kayo, marami dito, 8 o'clock na umaga, marami ng mga senior, mga tumatanggap na ng akap, ayuda, ano pa ba, AIX, ano pa ba? Pag nandyan na si congressman, nandyan na yung politiko, salamat. Kaya kung ano man ang sabihin nila, sunod-sunuran ka na. Sunod-sunuran na tayo, papayag na tayo. Kahit na alam mo nang ninanakawan ka na, okay lang. Tapos ang sisi sa Nazareno, ang daing sa Nazareno. May mga panahon na may kapangyarihan ka, gamitin mo, pero hindi natin ginagamit. Nawa po, no? Sa tulong at gabay ni San Juan Bautista, mas maging matapang tayo, lalong-lalo na sa mga panahon na sinusubok ang ating paninindigan. Manindigan tayo, hindi dapat matakot sa kung ano ang katotohanang itinuturo din ng Poong Jesus Nazareno. Amen?